Ngayon ang ating i-recap ay isang crime action movie na pinamagatang The American. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa mga burol ng nyebe sa Sweden, ang dating assassin na si Jack ay gumugugol ng oras sa kanyang kasintahang si Ingrid, habang sinusubukang itago ang kanyang dating buhay, na hindi alam ni Ingrid. Isang umaga, namasyal sila at nakakita ng mga bakas ng paa sa nyebe. Sa tingin ni Ingrid ay maaaring mga mangangaso lamang ito, ngunit mas nakakaalam si Jack at naghinala, kaya't kinaladkad niya si Ingrid sa isang taguan sa tamang oras, bago magsimulang barilin sila ng isang tao mula sa kakahuyan. Nagulat si Ingrid kay Jack dahil sa pagsiwalat na mayroon siyang baril, at ginamit ito upang patayin ang umatake sa isang tumpak na putok. Bumagsak ang katawan sa harap nila, at kinapkapan ito ni Jack, habang sinabihan si Ingrid na pumunta sa bahay para tumawag ng pulis. Sa sandaling lumingon si Ingrid, pinatay din siya ni Jack, dahil alam niyang nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa malapit, mayroong isang kotse na may isa pang mamamatay tao na naghihintay para sa kanyang kapareha, ngunit nahanap siya ni Jack at pinatay din siya. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Jack sa bansa at pumunta sa Rome, Italy, kung saan nakipagkita siya sa kanyang handler na si Pavel. Ipinaliwanag ni Jack na natagpuan siya ng mga Swedes at walang kinalaman si Ingrid dito. Naniniwala pa rin si Pavel na kaya niya itong iset up, at pinaalalahanan si Jack na hindi siya dapat makipagkaibigan sa linyang ito ng trabaho. Si Pavel ang bahala sa mga taong nakahanap kay Jack, ngunit hindi siya maaaring manatili sa ganoong kalaking lungsod, kaya inayos niya na manatili si Jack sa Castelvecchio, isang maliit na bayan sa mapa. Gamit ang kotseng inihanda ni Pavel para sa kanya, naglakbay si Jack sa Castelvecchio, ngunit kinamumuhian niya ito sa sandaling dumating siya, dahil sa pagiging maliit at nakakabagot. Nagpasya si Jack na iikot ang sasakyan, itapon ang teleponong binigay sa kanya ni Pavel, at pumunta sa Castel del Monte, isang mas aktibong bayan. Dito ay umupo siya ng isang napakahamak na apartment, at ginamit ang pangalang Edward. Ngunit karamihan sa mga kapitbahay ay tinatawag siyang The American. Nagsisimula si Jack ng pang-araw-araw na gawain sa pag-ehersisyo, pagbisita sa lokal na kafe, at dinadala ang kanyang kamera sa mga natural na lugar, kasi nagpapanggap siyang photographer. Bagamat tahimik na ang buhay niya ngayon, nagbabantay pa rin si Jack sa anumang panganib na maaaring sumunod sa kanya. Ginagamit niya ang mga binocular upang panoorin ang Castelvecchio, kung sakaling may naghahanap sa kanya. Ang palaging alerto niya ay nangangahulugan na hindi maiwasang nagugulat si Jack, sa tuwing gumagawa ng parang putok ng baril ang scooter ng kapitbahay. Isang umaga, nahihirapan si Jack sa paggamit ng vending machine at nilapitan siya ni Father Benedetto, na tumulong sa kanya pagkatapos sabihin ni Jack na hindi siya magaling sa makina. Maraming tanong si Benedetto para mas makilala siya, at inanyayahan siyang uminom ng alak sa kanyang bahay. Sinubukan siyang tanggihan ni Jack, ngunit pinaalalahanan siya ni Benedetto na nakikita ng mga pari ang lahat. Pagkatapos, gumamit si Jack ng payphone para sa wakas ay tawagan si Pavel, na galit sa kanya dahil sa pagtapon ng cellphone. Nag-aalok pa rin si Pavel ng trabaho kay Jack, na binubuo ng paggawa ng custom fit para sa kapwa assassin, ibig sabihin ay hindi na kailangang pumatay ng sinuman si Jack. Nangako si Jack na pag-isipan ito. Sa gabi, pinuntahan ni Jack si Benedetto para sa inuming iyon. Nagulat si Benedetto na kinukunan ng larawan ni Jack ang Italy, ngunit hindi niya natututunan ang tungkol sa kasaysayan ng bansa. Pagkatapos ay itinuro niya na marahil dahil sa likas itong Amerikano, na maaaring makatakas sa kasaysayan at mabubuhay lamang sa kasalukuyan. Maya-maya, nagmaneho si Jack sa Salmona, kung saan siya namimili at pinapanood si Matilde mula sa malayo. Nang nakaupo siya sa isang kafe, kinuha ni Jack ang mesa sa tabi niya at kinuha ang kanyang pahayagan kung kailan ibinaba niya ito, bilang senyales na siya ang gunsmith na hinahanap niya. Ibinigay ni Matilde kay Jack ang lahat ng detalye na kailangan niya para sa kanyang baril, at tinanggap ni Jack ang trabaho. Itinuro din niya na may isang lalaki na nanonood sa kanila, ngunit si Matilde ay nanunumpa na siya ay nagtatrabaho ng mag-isa. Nang maglaon, nang bumalik si Jack sa bahay, sa palagay niya ay nakita niya ang parehong lalaki sa bayan, at ginagawa niya ang lahat upang maiwasan siya. Sa gabi, nagsimulang magkaroon ng problema si Jack sa pagtulog, na tumutugon sa anumang ingay na naririnig niya sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang baril.
Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Jack sa post office upang kunin ang isang napaka-espesyal na pakete, ang mga piraso na kailangan niya upang simulan ang paggawa sa baril. Ang unang kalahati ng kanyang paggawa ay maayos, ngunit kakailanganin niya ng ilang karagdagang mga bagay upang makabuo ng isang silencer. Pagsapit ng gabi, nagpasya siyang bumisita sa isang bahay aliwan at nakilala si Clara, isang call girl na gumugulo sa kanyang mundo. Maya-maya, tinulungan ni Jack si Benedetto na ayusin ang kanyang sasakyan, nang nasira ito sa gitna ng kalsada. Pinasalamatan siya ng pari sa pamamagitan ng pag-invite sa kanya na maghapunan sa kanyang bahay, at narinig ni Jack ang mga kwento ni Benedetto tungkol sa kanyang relasyon sa mga taong bayan. May larawan siya ni Fabio, ang lokal na mekaniko, na inaalala ni Benedetto dahil mabait siyang tao, ngunit maaaring sangkot siya sa ilang mga ilegal na bagay. Nagtataka si Jack kung may ibang gusto si Benedetto maliban sa pagiging pari, at si Benedetto ay sarkastiko na nagtataka kung si Jack ay ibang tao din, maliban sa pagiging isang photographer. Sinabi sa kanya ni Jack na hindi siya magaling sa mga makina, ngunit madali niyang inayos ang sasakyan ni Benedetto. Dagdag pa dito, masasabi niyang mas malaki ang pera ni Jack, kaysa sa dapat kinita ng isang mamamahayag, ngunit hindi umayon si Jack sa pain. Kinabukasan, sinadyang sinira ni Jack ang kanyang sasakyan, at dinala ito sa garahe ni Fabio. Si Fabio noong una ay ayaw tumulong sa isang misteryosong dayuhan, ngunit nagbago ang isip niya nang banggitin ni Jack na kaibigan siya ni Benedetto. Ipinaliwanag ni Jack na ang mga kotse ay isang libangan para sa kanya, at nagtataka kung makakakuha siya ng ilang piraso, upang ayusin ang isang sirang drive shaft. Tinanggap ni Fabio na ibigay ito sa kanya ng libre. Habang lumilingon si Jack sa paligid, para hanapin kung ano ang kailangan niya para gawing silencer, natuklasan niyang may kopya si Fabio ng parehong litrato ni Benedetto. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Jack si Clara na nagsisimba, at hindi niya maiwasang magbahagi ng malandi na tingin sa kanya. Sa sandaling makarating siya sa kanyang apartment, sinimulan na muli ni Jack ang paggawa ng baril, na matagumpay na natapos ang silencer sa oras ng pagsapit ng gabi. Kinabukasan, dinala niya ang baril sa kakahuyan, at sinubukan ito upang kumpirmahin na gumagana ito ng perpekto. Nang maglaon, pumunta si Jack sa bahay aliwan upang magdiwang, ngunit hindi nagtatrabaho si Clara ngayon, at nagpasya si Jack na umalis sa halip na pumili ng ibang babae. Sa gabi, pumunta si Jack sa isang kafe, at napansin na ang parehong lalaki ay nanonood pa rin sa kanya. Dinala ng clerk kay Jack ang isang sobre na iniwan ng isang tao para sa kanya, at sa loob, nakita ni Jack ang isang clip ng pahayagan na nagsasalita tungkol sa mga bangkay na iniwan niya sa Sweden. Pagbalik niya sa kanyang apartment, nagpasya siyang tahakin ang ibang kalsada, at pinapanatiling mas malapit ang kanyang baril kapag natutulog siya. Maya-maya, pumunta si Jack sa istasyon ng tren upang kunin si Matilde, na nakasuot ng ibang piluka upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, mula sa mga mausisa na mga mata. Pagkatapos ay dinala siya ni Jack sa isang lihim na lugar sa kagubatan malapit sa ilog, na sigurado siyang siya lang ang nakakaalam. Ngunit gusto pa rin ni Matilde na maglakad-lakad at tingnan kung walang anumang bakas ng paa o gulong, bago sila magsimula sa trabaho. Inilapag ni Jack ang isang kumot na pang-picnic upang gamitin bilang cover, kung sakaling mag-imbestiga ang mga pulis sa lugar. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Matilde ang baril na kanyang ginawa. Pinagsama-sama ito ni Matilde na parang expert, at nag-utos ng mga special round gamit ang mercury. Dinala niya ang sarili niyang target para subukan ang armas, at nagawa niya ng walang problema. Pagkatapos ay hiniling niya kay Jack na barilin ang mga bulaklak sa tabi niya, mula sa isang patas na distansya. Nagulat si Jack na malaki ang tiwala nito sa kanya para hindi siya patayin. Binaril niya ang mga bulaklak, at napahanga si Matilde sa ginawa niyang silencer, dahil hindi niya masabi kung saan nanggaling ang bala. Nang matapos na sila, humiling si Matilde ng adjustments at ang delivery ay gagawin sa unang bahagi ng susunod na buwan, habang binabayaran niya ang unang kalahati ng pera. Ang mga bala ay itinapon sa ilog, at si Jack ay nagtapon ng alak sa damuhan bilang bahagi ng kanilang cover. Sa sandaling iyon, dumapo ang isang paru-paro sa braso ni Matilde, at sinabi sa kanya ni Jack ang ilang mga katotohanan tungkol sa partikular na uri na iyon. Dahil dito ay tinawag siya ni Matilde na Mr. Butterfly, at tinanong kung may dinala ng babae si Jack sa lugar, kung saan itinanggi niya ito. Patuloy na ginagawa ni Jack ang mga pagbabago para sa baril at mga bala na may mercury,
ngunit nagpapahinga rin siya sa kafe. Isang hapon, nadatnan niya si Clara, na manunood ng sine kasama ang kanyang kaibigan. Nag-usap sila, at sinabi ni Clara na libre siya sa Miyerkules, kaya sinabi ni Jack na maaari silang magkita sa karaniwang lugar. Sinisikap ni Clara na banggitin ni Jack kung ano ang karaniwang lugar, ngunit hindi nito sinabi ang bahay aliwan sa harap ng kanyang kaibigan. Sinamantala ito ni Clara, at hiniling na makipagkita sa kanya sa isang restaurant. Nang mawala ang mga babae, binuksan ni Jack ang pahayagan at nag-alala nang mabasa niya, ang tungkol sa mga call girls na pinapatay. Kinagabihan, umuwi si Jack at napansin niyang hindi lang siya pinanood ng karaniwang lalaki, sinusundan na talaga siya ngayon. Nagtago si Jack sa isang eskinita at hinubad ang kanyang sapatos, habang hinihintay na dumaan ang lalaki. Pagkatapos ay sinundan niya ito habang nakalabas ang baril. Ang kanyang intensyon ay patayin siya, ngunit ang kanyang plano ay nag-ambala ng bigla ang pagdating ng kapitbahay sa kanyang scooter, na nag-aalerto sa lalaki ng kanilang presensya. Agad na nag-react ang lalaki sa pamamagitan ng pagbaril sa driver at pagtakbo palayo sa kanyang sasakyan, kaya kinuha ni Jack ang mga susi sa katawan ng binaril na driver, at ginamit ang scooter upang sundan siya. Nagsimula ang habulan sa buong bayan habang sinusubukang patayin ni Jack ang lalaking ito, ngunit patuloy siyang nabigo sa kanya mga putok. Nang makarating sila sa kalsada sa labas ng bayan, sa wakas ay natamaan ni Jack ang isang gulong at nabangga ang sasakyan. Lumapit si Jack upang patayin siya sa pamamagitan ng kamay at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos, tinawagan ni Jack si Pavel at sinabi sa kanya na natagpuan na siya ng mga Swedes, ngunit sinabi ni Pavel sa kanya na manatili sa pwesto at tapusin ang trabaho. Gustong malaman ni Jack kung paano siya natagpuan, at tumugon lang si Pavel na nawawalan na ng talino si Jack. Nang gabing iyon, nahihirapan si Jack sa pagtulog, dahil patuloy na nagmumulto ang kanyang kasalanan sa pagpatay kay Ingrid. Naglalakad siya kahit halos hindi pa sumisikat ang araw, at nakasalubong niya si Benedetto. Ang pari ay mahilig sa paglalakad sa umaga upang pasalamatan ang Diyos para sa lahat, at hilingin sa kanya na pangalagaan ang mga makasalanan. Itinuro ni Jack na lahat ng tao ay makasalanan, na nagudyok kay Benedetto na ipaliwanag na ang mga naghahanap ng kapayapaan ay labis na nagkakasala sa kasaysayan, at na si Jack ay nakagawa ng maraming kasalanan. Nabalitaan ni Benedetto ang tungkol sa pagpatay na nangyari sa malapit kagabi, at iniisip kung kailangan ni Jack ng pag-amin. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Jack at tinutuya siya pabalik sa pamamagitan ng pag-amin na masasabi niyang si Fabio ay lihim na anak ni Benedetto. Inamin ni Benedetto na nagkamali siya sa nakaraan, ngunit kahit papaano ay may kasama siya sa buhay niya, hindi katulad ni Jack. Sa gabi, nakikipagkita si Jack kay Clara sa restaurant. Siya ay labis na humanga sa kung paano niya hinahawakan ang waiter kapag sinubukan nitong kunin ang order mula kay Jack, sa halip na kay Clara, dahil sa kanyang kasarian. Nang may dumaan na flower boy, binilhan siya ni Jack ng bulaklak. Nagprotesta si Clara dahil sa tingin ng nagbebenta ay mag-asawa sila, ngunit dahil binili pa rin ito ni Jack, nakikita niya ito bilang isang magandang senyales. Masasabi niyang may sikreto si Jack, ngunit itinanggi ni Jack na kasal siya, kaya sapat na iyon para sa kanya. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa apartment ni Clara, at nagpalipis ng gabi ng magkasama. Kinaumagahan habang naliligo si Clara, si Jack ay sumilip at nakahanap ng baril sa loob ng bag ni Clara, kaya naghinala siya. Mamaya sa araw na iyon, natapos niya ang order at bumili ng malita na may isang bungkos ng mga gamit sa opisina, upang maitago ng maayos ang baril. Ngayong tapos na ang kanyang trabaho, maaari na siyang lumabas at sundan si Clara, upang matiyak na hindi siya isang spy. Nakita niya itong kasama ng ilang lalaki, ngunit hindi niya matukoy kung kliyente ba sila o kriminal. Nang sumunod na araw, tinawagan ni Jack si Pavel at humiling ng 2 pang araw bago gawin ang pagbaba, na ipinagkaloob ni Pavel. Sa hapon, dinala ni Jack si Clara sa lihim na lugar sa kagubatan para sa isang picnic. Sa sandaling makita ni Clara ang ilog, hinubad niya ang kanyang damit para lumangoy, ngunit hindi sumama sa kanya si Jack. Natagpuan din ni Clara ang mga case ng bala sa tubig, ngunit sinisisi niya ang mga ito sa mga mangangaso. Habang nag-e-enjoy sila sa picnic, kinuha ni Clara ang kanyang bag, dahilan para maten si Jack at kinuha ang kanyang baril, upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Lumabas na si Clara ay kumuha lamang ng kanyang sunscreen, ngunit ang kanyang reaksyon ay nag-trigger pa rin ng pagtatalo.
Ipinaliwanag ni Clara na mayroon siyang baril para protektahan ang sarili, dahil may killer na humahabol sa mga babae, at tinanggap ni Jack na magtiwala sa paliwanag na iyon. Pagkatapos ay hiniling ni Clara kay Jack na sumama sa kanya sa prosesyon sa bayan kinabukasan. Nang sabihin ni Jack na pag-iisipan niya ito, iniisip ni Clara kung maaari silang magsimulang mag-date palagi. Agad na isinara ni Jack ang ideya, na nagpapaliwanag na hindi siya maaaring manatili magpakailanman, na nag-udyok kay Clara na halikan siya at magmakaawa sa kanya na manatili. Hindi mapigilan ni Jack ang pag-iisip tungkol sa kahilingan ni Clara nang umuwi siya. Nagpasya siya na tawagan si Pavel upang ipaalam sa kanya na pagkatapos niyang gawin ang pag-deliver ng baril, ay aalis na siya sa trabaho. Tila tinanggap ito ni Pavel nang walang problema, ngunit pagkatapos ibaba ni Jack ang tawag, tinawagan ni Pavel si Matilde na may espesyal na kahilingan. Kinabukasan, nagmaneho si Jack sa isang kafe sa tabi ng kalsada upang makipagkita kay Matilde, na nakasuot muli ng ibang piluka. Ibinigay ni Jack ang mga bala ng mercury sa isang espesyal na lata, at kinuha rin ni Matilde ang malita. Nagdadahilan si Matilde na pumunta sa banyo, kung saan naghanda siya ng dagdag na baril na dala niya. Napansin ni Jack na masyadong matagal si Matilde, at umalis na ang iba pang mga kliyente, kaya siya ay balisa at mag-isa. Habang nakahanda ang baril sa kanyang bulsa, nagpasya si Jack na maghintay sa labas, at dinala sa kanya ni Matilde ang natitirang pera. Mukhang marami pa siyang gustong sabihin, ngunit sa pagkakataong iyon ay dumating ang isang bus na puno ng mga bata, at umalis si Matilde bago pa sila mapansin. Si Jack ay nagmamaneho pabalik sa bayan, at sinundan siya ni Matilde habang nakikipag-usap sa telepono kay Pavel, na gustong patayin niya si Jack sa lalong madaling panahon. Balik sa bayan, pinapanatili ng prosesyon ang mga lansangan na masikip. Kaya madali para kay Matilde na pumuslit sa loob ng isang bahay, patayin ang mga may-ari, at humanap ng pwesto sa kanilang bubong upang bantayan si Jack, habang si Pavel ay dumating din sa lugar. Nakipagkita si Jack kay Clara at hiniling na tumakas kasama niya, na halatang tinanggap ni Clara, at ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naghanda si Matilde na barilin si Jack, ngunit nag-backfire ang kanyang baril at napatay siya, dahil napaghandaan na ito ni Jack. Nakita ito ni Jack at naunawaan na hinahabol siya, kaya ibinigay niya kay Clara ang pera at sinabi sa kanya na hintayin siya sa lihim na lugar sa kagubatan. Pagkatapos ay pumunta si Jack upang tingnan si Matilde, upang tanungin siya kung sino ang nagpadala sa kanya. Inamin ni Matilde na si Pavel ang nag-utos sa kanya, bago siya namatay. Biglang dumating si Benedetto upang tingnan kung ano ang nangyayari, at itinutok ni Jack ang kanyang baril sa kanya, ngunit hindi niya ito binaril. Pagkatapos humingi ng tawad sa pari, hinanap ni Jack si Pavel. Kusa si Jack na pumasok sa isang bakanteng eskinita upang masundan siya. Nahulog si Pavel sa pain at lumapit, ngunit nang itaas niya ang kanyang baril, humarap si Jack at binaril si Pavel hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, nagmaneho si Jack ng kanyang sasakyan patungo sa kagubatan, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng hindi maganda, at doon niya nalaman na natamaan siya ni Pavel. Sinubukan pa rin ni Jack ang kanyang makakaya upang maabot ang kagubatan, at nakita niya doon si Clara na naghihintay sa kanya. Lumingon si Clara at desperado niyang abutin ang babae, ngunit namatay siya, bago pa man makalapit sa kanya si Clara. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.